December na. Pag December na, talaga, ibig sabihin, malapit ng Pasko eh, no? Talaga naman eh, no? Malapit ng Pasko, mga ninang. At talaga po, napakapalad ng ating life-changing ministry. Sabagat sa araw na ito ng linggo, pagkamat ang ating mahal na pastor at ang kanyang pamilya ngayon ay nandun sa Pilipinas. Subalit tayo pinadalahan ng magandang pastora. Ang pastora, yung Asian, hallelujah. Glory to God, talaga po. Ang pastora po ng Chihara Shalom. Ayan, ang ating pastora Nils. Ito po. Tawagin po natin ang mahal nating pastora. The Lord, glory to God po. Ayan. Pastora, makapataas ang ano mo ah. Mataas, kaya kaya na natin. Gusto kong umagri kasi mga anak ng Diyos talaga magaganda. Amen! Palakpakan muli natin ang Panginoon. Hallelujah! Iwanin natin ang God. Amen! Tuloy nga na nakaka-bless yung awit din kanina. Yung buhay natin, iaalay lang natin sa Kanya. Amen! Sabi nga natin kanina, gamitin mo ako, Panginoon. Amen! Handa po ba tayong magamit sa Panginoon? Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen! At sa araw ng mga kapatid ay isang napakagandang mensahe ang inihanda ng Panginoon para sa ating lahat. No? At ito po ay pinamagandang ko pong what shall we do to have a better life? No? Ano po ba yung dapat natin gawin para magkaroon tayo ng isang maganda at mabuting buhay? At ito po ay in preparation for the new year. No? Di ba, nung araw, nung tayo estudyante pa lang eh. Di ba, nung tayo estudyante pa, di ba, meron tayong team na isinusulat. Ano yung ginagawa natin? May New Year's resolution. Amen po ba? Pero, doon pong tayo nag-aaral, yung ating sinusulat, puro mga hindi nagiging totoo eh, di ba? Sabi ko nung araw, ay, hindi na po ako mamumupit sa nanay ko. Hindi na po ako sasagot sa nanay ko, sa inang ko. Hindi pala nanay, inang. No? Hindi na ako makikipag-away. Hindi na ako makikipagkagalit. Pero hindi ko po yan nasusunod. Bakit? Sapagkat hindi selyado ng salita ng Diyos. Amen? So, bakit tayo po ngayon, mga kapatid kaibigan? Ang ating pong pag-aaralan ay selyado ng ating Panginoon. Kung kaya tayo po humanda na sa ating pag-aaral sa araw na ito, mga kapatid kaibigan. Amen? Amen. So, ang una ko pong tanong, mga kapatid, how do you like growing older? Gaano mo kagusto yung magkaroon ka ng edad? O ikaw ay, kasi pinaganda ko yung salita, magkaroon ng edad. Pero ang totoo noon, gaano mo kagustong ikay tumanda? Di mo ba? Di ba? Pero kung ikaw ay, di ba, nung tayo pa'y bata pa, ako, like me, nung ako'y bata pa, gusto ko yung ako'y tumanda na. Bakit? Sapagkat nakikita ko yung aking mga kapatid ang aking inang may mga sarili-sariling pera, nabibili nila yung gusto nilang gawin. Di ba? Merong mga bakit tayo nakikita sa mga matatanda na ang sarap nila kasi kaya na nilang tumayo sa sariling paa. Di ba? At meron pa akong isang bagay na kaya ko gusto, yung reason to kaya ko gustong tumanda na. At ito po hindi maganda. Sabagat nung araw, kasi meron akong teacher when I was in grade 1. Napakasungit. Lagi akong kinukurot sa singit. Tsaka yung mga klase ko. Di ba? Kami mga guru-guru pa kinukurot sa singit kasi makukulit daw kami. Di ba? Pero, sabi ko, gusto ko tumanda na rin ako para maging teacher din ako katulad nitong matandang masulit na to. Sabi ko. At nang ako makapangurok din sa singit. Yun po yung mga reason ko noon. Ano po? So, mahalit. Di ba kapag tayo nagkaedad na, ano naman ang gusto natin? Ayaw na natin madagdagan pa yung edad. Di ba? Naka-encounter na ba kayo ng mga kapatid kahit mga Kristiyano eh? Pagka nagbe-birthday, "Oy sister, brother, how old are you?" Kinimantar ko na aking edad sa 30. Diba? Ay naku, inisap ko ng ano ko sa 30, kaya tuwing nagbe-birthday ako 30. Bakit? Sapagkat we are afraid of what is ahead. No? Kasi nga tayo po yung pong mga tao, most people fear from what is ahead. Kasi takot tayo sa mangyayari. No? Ang mga tao kasi takot sa mangyayari. Maaaring hindi natin gusto ang bagong taon. Bakit po? Dahil sa kahulugan nito, madadagdagan naman ang ating mga edad. Amen. At habang nadadagdagan naman ang mga edad, nadadagdagan na rin ang mga nararamdaman. Diba? Ako nga,
sasabihin ko doon po na pero secret po ito. Huwag niyo po ipagsasabi. Di po ba? Habang nadadagdagan ang ating mga edad, nadadagdagan naman yung mga nararamdaman natin sa ating katawan. Di ba? Sabi nga, habang nagkakagulang daw, ang sabi nila, ay lumulutong daw ang buto. Kaya tayo delikado. Ay, hindi pala. Yung mga may edad dyan, delikado. Ako po'y ayoko pong, isa pala ako doon. Ano ba yan? Pastora, nangangaral ka, tapos ikaw pala isa dyan. Oh? So ito po'y totoo, di ba? Hindi natin kasi alam kung ano mangyayari sa taong papasok eh. Di po ba, mga kapatid kaibigan? Kaya nga po bilang Kristiyano, ang importanteng bagay tungkol sa bagong taon ay yung isipin natin kung ano ba ang dapat natin gawin upang tayo maging isang mabuting tao at maging isang mabuting anak sa mata ng Diyos. At ako po'y naniniwala, ito po ay depende sa ating Kristiyanong pag-uugali. Hindi po ba? Kasi meron mga Kristiyano eh, hindi naman Kristiyano mga ugali. No? Mga Kristiyano na, chismosa pa. Kaya nga po, nung isang 2 weeks ago, we have shown a movie about chika. Kristiyano na, nagchichikahan pa. At ang ichinichika nila ay yung kanilang kapatiran. Di ba? Kaya po, napakahalaga po, no? Na isipin natin yung ating pagiging isang Kristiyano. At hindi lang isipin, iniisip mo lang. Kundi magkaroon tayo ng isang Kristiyanong pag-uugali, no? At yung pong ating Kristiyanong pag-uugali, siyempre po, ito po'y may tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, no? So, when things go wrong, He's the only one who can make things right or better. Alam po natin yan, no? Ang Panginoong Jesus lamang ang makapagtatama ng mga bagay na mali o di mabuti. Naniniwala po ba kayo dyan? Baka ngayon, sabi mo sa kapatid mo, itama mo nga ako. Itama mo nga ako. Magpapatama ka sa iyong kapatiran sapagkat siya ang instrumento, pero unahin natin ang Diyos. Amen. Di po ba? Lahat kailangan natin unahin ng Diyos. Huwag tayo mag-rely sa kapwa-tao sapagkat ang kapwa-tao pwede tayong ihulog sa bangin ng kasalanan at kasinungalingan. Di po ba? And today, we're going to study about what shall we do to have a better life, no? In preparation for the new year. Ito po yung preparasyon na natin sa new year sapagkat hindi po madali yung mag-prepare eh. Hindi po ba? Sa pag-prepare ng yakisoba, okay lang, madali. Di ba? Lulo na. Pero sa pag-prepare natin bilang Kristiyano, ito po medyo mahirap eh. Lalo na kapag hindi mo kasama ang ating Panginoon. Pero I believe, tayo po mga Kristiyano, sa lahat ng area ng buhay natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen! At ang number 1 po, nakapost na pala, ang number 1 po, no, na ating gagawin to have a better life is, wake up! Kung nagulat yata kayo. Wake up! Di mo ba? Kailangan tayo gumising. Ano po ang sabi ng Romans chapter 13 verse 11? Sabi po dito, dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo nagsimulang manalig sa Kanya. At ito po ay totoo, mga kapatid kaibigan. Kailangan tayo ay gumising na sa ating pagkakatulog. Hallelujah! Sapagkat marami pong mga Kristiyanong tulog. Amen. Meron pong isang guro, no? Isang guro ng Sunday School. Nagtanong po sa mga bata. Pagkatapos sa kanilang Sunday School, bago niya utusan ng mga bata pumunta na sa church, nagtanong ang guro ito. Ang sabi niya, mga bata, bakit ba kailangang tumahimik kayo kapag nasa loob kayo ng church? Sabi ng isang bata, Ma'am! Sabi nung, ikaw, Johnny. Sabi niya, kasi po, ang mga tao po sa loob ng church ay natutulog. Kaya pala kailangan tumahimik kasi ang mga tao raw sa loob ng church ay tulog. Amen? Dito po kami natutulog. Kaya nayata kasi nakita ko lahat nakabukhang bibig eh. Amen? Maraming Kristiyanong tutulog-tulog. At maraming Kristiyano natutulog. Amen. Pero tayo po, hindi ganun na. Amen. Kaya si Brother Jim, talagang alive na alive, no? Sapagkat marami pong tao, mga kapatid, no? Na sadyang winawalang bahala ang Diyos eh. Di po ba? Napapasin niyo ba ito? Winawalang bahala ang Diyos. Ang Diyos po ay laging panghuli. Aaten na.
Pero tapos na, sasabihin ng pastor, Amen! Papasok siya sa pinto. Tapos kumusta niya mga kapatid, ay, kumusta kaya? Tapos na ba na? Darating na alas 5, tapos tatanungin, tapos na ba na? Sapagkat marami pong tao, mga kapatid, kailangan tayo po bilang Kristiyano, kailangan mas maaga tayo sa service. Kung ang service natin ay 2 o'clock, kailangan mga 10 minutes or 5 minutes before the time, nandito na tayo. Amen? Hindi po yung, ang service ay 2 o'clock, 2:30 darating, 3 o'clock darating, 3:30 darating. Tapos maaw yung niluluto. Kung saan ang kain. Even yung pala, ang kanyang nararamdaman lang ay kainan. Ang bubusugin lang niya, yung physical na katawan. Yung kanyang spiritual, wala. Hindi na fit, no? Di po ba? Ang kawalang malasakit sa spiritual ay lubhang napakarami sa ating kapanahonan ngayon. Di po ba? Hallelujah. At meron pa po isang ilustrasyon. No, meron po isang guro ng composition sa English. Nagbigay siya ng isang topic na kailangan nilang explain at ibigay ang meaning for 30 minutes. At ang question po, at ang tanong, ang subject po ito ay tungkol sa question na what? Ano? Sabi ng guro, sige nga, i-expound nyo nga yung tanong na ano. Anong pagkakaintindi nyo sa salitang ano? Sabi ng guro, for 30 minutes, bibigyan ko kayo. Isulat nyo sa papel ang inyong mga sagot. Aba, kara-kara ka, mayroong isang bata lalaki, tumayo for 1 minute. Naisulat na yung sagot. Eh, ipinasa niya sa teacher. Pagkanato, alis. Sabi ng guro, napakatali ng bata ito ha. Nang basahin ngayon ng guro ang sagot niya. Alam niyo kung ano sagot ng bata? Sa tanong na what? Ang sabi niya, ano ngayon? Ano ngayon? Ang sabi. And that's the kind of attitude that many people have towards today. Di ba? About God. Maraming tao sa ngayon ay ganito ugali para sa Panginoon. Di ba? Yayain mo. O sharean mo. Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Ano ngayon? Di ba? Ano ngayon? Sapagkat wala siya o walang bahala niya ang mga bagay tungkol sa Panginoon. And I believe, sa church na ito, walang ganon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to the living God. Hallelujah. Sapagkat ako po'y naniniwala na ang mga taong ganoon, ang kanila pong pinanghahawakan ay ang kanilang relihiyon na nakagisnan. Kasi maraming tao pag ilan, ay, itong relihiyon ko, dito ako nakisip, dito ako mamamatay. No? Tandaan po natin, hindi relihiyon ang napako sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ang napako. Kaya hindi relihiyon ang kailangan ng tao, kundi relasyon sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen? Ang mga tamad pumalakpak ay walang bahala. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Glory to the living God. Amen? Kaya nga po si Paul, ang sabi niya po sa mga Kristiyano, sa Romans, it's time to wake up. Panahon na para po tayo ay magising, no? Inaasahan natin na ang mga tao sa mundo ay natutulog. Subalit, wala po ito sa mga Kristiyano. Amen? Pero binarata na ba kayong Kristiyano tutulog-tulog? Marami. Marami, pero dugsa natin dito. Oh. Hindi po ba? At ang ating kakulangan sigla para sa mga bagay sa Panginoon ay palatandaan na mayroong di mabuti sa atin. Di ba? Kapag kulang tayo sa sigla, bakit pa si sister tuwing a-attend? Lagi na kasi mangot. Kasi merong di mabuting bagay sa kanya. Baka meron siyang galit, baka meron siyang tampo, o baka naman marami siyang utang. Kasi kung maraming utang ang tao, di makatawa. Diba? Di po ba mga kapatid? No? Naranasan niyo ba magkaroon maraming utang? Pag maraming utang ka talagang parang binagsakan ng lupa, ng mundo, di ba? Ng lupa daw at ang lahat, sabi ng matatanda, di po ba? No. So mga kapatid kaibigan, isa pang ilustrasyon. Ang daming ilustrasyon yan, no? Meron pong isang preacher. Nagre-reklamo siya sa mga members. Sabi niya, bakit pag ako'y nag-preach, walang sumasagot ng amen? Ito parang pastor na ito, pag nag-preach, hindi tumipigil at salita lang ng salita. At pag sinabi niya, amen, walang sumasagot ng amen. Na-discover niya
Natutulog pala ang mga bro. Nakita niyo, nung bakit walang mail eh. Nakita niya, natutulog. Ngayon next Sunday, nagpipreach siya ngayon ulit. Abay, nagkakatulugan ulit ang mga tao. Ano? Maganda naman ang kanyang topic. Eh, lumindol. Nagkagisingan ang lahat kasi sa lakas ng lindol. Eh, tayo ba mga Kristiyano, ang tanong ko, iintayin pa ba natin ang mga lindol ng buhay bago tayo magising sa katotohanan? No, amen. Amen? Hanggat walang lindol, tayo po'y gumising para sa katotohanan tungkol sa ating Panginoon. Amen? Ang lesson po dito, mga kapatid, ang aral po dito ay kailangan pa ba natin hintayin ang lindol bago tayo gumising para sa ating buhay patungkol sa Panginoon? Amen? Ito po'y, totoo po ito di po ba? Hindi niyo po ba napapansin ang mga tao? Lumalapit lang sa Panginoon at the time na he was diagnosed with cancer. Diba? Pag-diagnose ang cancer, Lord, Lord, ako lalapit na sa iyo. Pagalingin mo lang ako. Diba? Kapag ikaw ay mamamatay na, naghihingalo si kapatid, naghihingalo yung kapitbahay namin, sunduin niyo si pastor, patanggapin niyo sa Panginoon. Nakakahiya kay Lord. Diba? Kumbaga kung kailan ka naghihingalo, kung kailan ka na-diagnose ng cancer at saka ka lalapit sa Panginoon. Na-bankrupt ka, lumapit ka sa Panginoon. At marami pang mga di mabubuting bagay na nangyayari sa buhay natin. Di po ba? Pero hindi ko naman po sinasabi hindi maganda to. Maganda rin po ito. Sapagkat hindi naging huli ang lahat, siya'y tumanggap sa Panginoon. Di po ba? Kaya lamang po ang masasabi ko, napakasarap na tanggapin ng Panginoon kung tayo bata pa at in good health upang tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the King. Amen? Katulad po natin. Huwag kayo magagalit sa akin, ha? Katulad po natin. We are still young in the Lord. Meron lang po kasunod in the Lord. We are still young in the Lord. We are still in good health. Di po ba? Napakasarap maglingkod sa Diyos. Amen? Lumundag ka, sumayaw ka, kumembot ka, kumembot pala, ganyan no? Kumembot ka, kaya mo pa. Bakit? Hindi pa masakit ng balakang Para sumakit. Huwag yun na pong tingnan yung ating nararamdaman. Ang mahalaga po'y tayo nakapagsisilbi sa ating Panginoon. Amen? Di po ba? Sino po ba ang gusto magamit dito ng Panginoon? Amen! Recorded in heaven yan. Baka hindi lang po kami nakakarinig, lahat po. So kung gusto niyo po maglingkod sa Panginoon, kapatid kaibigan, lumapit lang po kayo Pastor Perdy. Diba? You can join the praise team. You can render the opening prayer. You can render the tithes offering and so many part from the service. Di ba? Marami kayong dapat gawin. Marami kayong pwedeng gawin sa church. Amen po ba? Kaya po tayo mga kapatid kaibigan, kailangan po tayo gumising para po sa ating Panginoon. Hindi lamang po this coming New Year, but the rest of our life. Amen? Or every day in our life. Baka sabihin nyo, ay, ang preaching naman ni Pastora sa New Year ka ako gigising. Hindi po. Ngayon na, gising, mga kapatid. Amen? Ang tayo pibagsilbi sa Panginoon. Ang number 2 po, mga kapatid. Ang number 2 po, to have a better life. Clean up. Maglinis tayo. Ano pong sabi ng verses 12 to 13 ng Romans chapter 13? Sabi po dito, namamalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at magugulin ang panahon sa paglalasing at magulupot sa saya, sa pagpapakasawa sa pitang na laman at kahalayan sa alitan at ingitan. Amen po ba? Who likes to stay or to remain dirty? Sino po sa atin ang gustong manatili na maging marumi? Wala. Talaga wala namang sasagot ng ako. Hindi sasagot ng tao. Di ba? Lahat tayo, ayaw natin na maging marumi. Ayaw natin na manatiling marumi. Marami sa mga tao sa mundo ang gumagawa nito. Subalit wala po sa ating mga Kristiyano. Amen? Do you agree with me? Kayo po ba'y sumasang-ayon sa akin? Amen. So, isa pong ilustrasyon, mga kapatid. Meron pong isang tao na hayag na pumapatay ng tao. Naku, beware of this person, ha? Hindi niya ito alintana at wala siyang pakialam sa buhay
buhay ng kanyang mga taong pinapatay. Lagi niya sinasabi, wala akong nakikita masama sa aking ginagawa. Pinapatay ko sila kasi ang sama ng tingin niya sa akin. Pinapatay ko siya kasi hindi siya nagbabayad ng utang sa akin. Meron po bang kayo pinagkakautangan? Delikado, no? Baka makadagpo niyo yung ganitong klaseng tao. Pinapatay niya ang taong hindi nagbabayad ng utang sa kanya. Pati kaibigan, no? And the time comes that he was put in jail. Dumating po ang panahon na siya po'y may nagreklamo na po, may nag-file ng case, kaya po siya nakulong. Subalit mga kapatid po, no? Hindi tayo dapat maging against sa tao ito. Subalit doon tayo maging against sa mga ginawa niya at kung ano ang kanyang stand, no? Di po ba? Hindi naman tayo nagagalit doon sa mismong taong gumagawa eh. Doon tayo nagagalit sa ginawa niya. No? Doon tayo nagagalit sa kasalanan kanyang ginagawa. And not unless he comes to believe in the Lord Jesus and surrender to His Lordship, he will never be cleansed. No? Hanggat hindi niya sinusuko at di siya nananampalataya sa ating Panginoon, kailanman hindi siya malilinis sa kanyang buhay. Amen po ba? And probably, no, malamang tayo din, including me, ay nakikipaglaban sa ating mga sariling kasalanan. At ito na ang oras upang tayo ay maglinis. Pero, paano natin ito gagawin? So, ang gagawin po natin ay ito. Tayo ay magsisi at tuluyan ang talikuran ng ating mga kasalanan sa Kanya. Huwag lang pong magsisi, mga kapatid kaibigan. Baka sabi natin, nagsisi na ako eh. Nagsisi ka nga, hindi mo naman tinalikuran ang ginagawa mo, di ba? Nagsisi ka lang sa salita, pero wala sa gawa. Kailangan po sa pagsisisi natin, kaakibat o kalakip ang pagtalikod doon sa kasalanan ating pinagsisihan. Amen po ba? Di po ba? So kapatid kaibigan, dapat po tayo magsisi at talikuran. Hingin natin ang kanyang biyaya at habag upang kamtan natin ang buhay sa kanyang presensya. Amen po ba? Because we know that God created us and He can recreate us again and make us whole. Ang Diyos ang lumikha sa atin eh. Kaya kaya pa rin niyang, yung gawa ng kasalanan, kaya pa rin tayong baguhin ng Lord. Kaya pa rin tayong linisin ng Panginoon at kanyang buuin. Dahil siya ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Amen po ba, mga kapatid kaibigan? So ang ating point to remember dito ay repent and be cleansed. No? Tayo ay magsisi, talikuran, at nang tayo ay malinis ng ating Panginoon. Ang number 3 po, mga kapatid kaibigan, dress up. No? Kailangan po tayo magdamit. Baka po paglabas nyo, kung bumili kayo ng napakagandang damit at isuot yung damit nyo. Damit ng pagkamatuwid. Amen po ba? Amen. Ano ba sabi ng verse 14? Ang Panginoong Jesucristo ang pagaliin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. We need to wake up, clean up, and dress up. But how are we going to dress up? No? Kailangan nating gumising, kailangan nating maging malinis o maglinis, at kailangan nating magbihis o bihisa ng ating Panginoon. Lahat tayo, gusto natin maging disente sa pananamit. Di po ba? Amen. Kung anong okasyon na uuso, ay yun ang in sa panahon ngayon. Di ba? Nakapasig ba? Kapag in ang tights, ang mga tao, halos lahat naka-tights. Di ba? Kapag uso ang miniskirt, halos lahat naka-miniskirt. Pero lang ang mga Kristiyano. Di po ba? May nag-miniskirt po ba rito ng mga Kristiyano? Wala. Di po ba? Kapag uso ang strapless, ang backless, marami tayong nakikita naka-backless at naka-strapless. Di po ba? Sapagkat kung ano ang uso, yun ang gusto ng tao eh. Di po ba? Kung ano ang uso, yun ang gusto ng tao. Subalit, kung anong okasyon o uso, ay hindi yun ang gusto ng Diyos mula sa ating kalooban. Alam natin, lahat tayo ay merong panlabas at panloob na pagkatao. No? At habang ang ating panlabas ay maaaring malinis at bihis, paano na yung ating panloob na pagkatao na siyang tunay nating pagkatao? No? Na siyang tayo talaga. Tayo yung nasa loob eh. Yung real us o real you ay yung panloob nating pagkatao. Yung panlabas, madali tayo maging fake eh. Mag-makeup ka lang, ganda-ganda mo na eh. Di ba? Di ba? Mag-makeup ka lang, ang ganda-ganda mo na. Mag-dress ka lang na maganda, napakaganda mo na. Together with your makeup. No? Di ba? Batiin mo lang ang tao, ay sis! Di ba? Akala mo ang bait-bait. Pero pagkalabot sa'yo,
Diba? Maraming tao doon eh. Diba? Binabati ka, hi bro! Oh bro, parang guwapo ka yan. Guwapo ka. Diba? Nasabi naman ni bro, tuntulan mo si bro. Ito ba? Salamat na. Eh pagka... Diba? Maraming tao yun. Kahit Kristiyano, minsan nangyayari yun eh, no? Diba? So meron ako isang ilustrasyon dito. Meron po isang doktor na nagtatago sa dalawang pangalan. Ang doktor na ito ay nababalutan ng mga sikreto na puno-puno ng karahasan. Ang sabi nga, walang liin na hindi nabunyag, di po ba? Kaya isang araw may nag-file ng case laban sa kanya. Pero ang istorya po ito patungkol sa attorney o sa lawyer na kanyang kaibigan na siya niyang tagapagtanggol at siya nag-iimbestiga sa kanya. No? Ang lawyer nito ay alam ang lahat ng katotohanan. Pero naramdaman niya na para bang siya'y nakikipaglaban sa kanyang sarili sa pagitan ng mabuti at ng masama. No? And this sounds just like us. Di po ba? Ito po'y parang tayo din eh. Tayo'y nakikipaglaban sa dilim na nasa atin eh. Di po ba? Sabi niya eh, ang kasalanan po'y patuloy na nagtatago sa bawat isa sa atin. At parang ito na ang kumukontrol ng ating buhay. Ano pong sabi ng Romans chapter 7 verse 15? Sabi po dito, napakaganda nito eh. And this is one of my favorite verse. Sabi dito, hindi ko naiintindihan ang aking sarili. Totoo ito. Bakit? Sapagkat kung ano ang gusto kong gawin, hindi ko ginagawa eh. No? Subalit ang ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Di ko ba? Minsan nangyayari ito eh. Yung gusto mong gawin, hindi mo nagagawa. At yung ayaw mong gawin, ang siya mo nagagawa. Kagaya ng attorney ito, nakikipaglaban siya sa kanyang sarili. Bakit? Kaibigan niya yung doktor, subalit alam niya ang katotohanan na ang doktor na ito ay maraming karasa. Kaya nakikipaglaban siya. Di po ba? Ang tao ay ganun eh. No? Maraming bagay. Sa pagtatanggol natin sa ating mga kaibigan o sa ating mga malalapit sa atin, minsan ay i-compromise natin ng Lord eh. Di po ba? Bahala ng Lord. Eh kasi mapapahamak ng kapatid ko. Bahala ng Lord. Kasi baka mapahamak ang kaibigan ko. Di po ba? Sapagkat nangyayari talaga sa buhay natin na meron tayong mga bagay na gustong gawin na hindi natin magawa. Pero yung ayaw natin gawin, yun ang ating mga nagagawa. Di po ba? No? And it happens also to some people. Di po ba? Sometimes, they can do this because of their position in life. They have a high rank in the government. They are rich people and they don't care if even people are hurt. Hindi nila antana, masaktan man ng tao. We're all guilty. And we need to clean up our act and dress up with righteousness. Ito yung sinabi ko kanina. Hindi tayo magdadamit ng napakaganda, baka mag-gown ka pa sa linggo. Dahil nasabi ng pastora, magdamit tayo. Pabis tayo ng maganda. No? Ang idamit natin ay ang ating pagkamatuwid. No? The righteousness of God. Amen. We need to dress up with Christ. Amen? Kailangan po natin magbihis kasama si Kristo. Ano po sabi nga kaya nga po sinabi ng chapter ng verse 14, ang Panginoong Kristo ang pagdating ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. But paano natin dadamitan o paghahariin sa ating sarili ang katangian ni Kristo? No? Ito po'y alam natin na ito po'y hindi mangyayari, hindi magagawa ng isang gabi lamang. No? Because it means kailangan po nito, nangangailangan po ito ng oras, nangangailangan ito ng lakas, nangangailangan ito ng panahon at ng devosyon. Gayon din na sa marami sa atin. Iningatan natin ang ating katawan sa pamagitan ng mga exercise. Diba? Pag mataba ka, gusto mo mag-exercise. Diba? Pag mataba ka, gusto mo kumain ka ng mga healthy food lang at tinitinumpay mga calorie. Di po ba? Ganun tayo eh, di po ba? Kung paano natin iniingatan ang ating physical na katawan, ganun din yung gawin natin pag-iingat sa ating spiritual na buhay. Amen? Amen. Exercise ka ng exercise, mini-make-upan mo ang mukha, nagbibihis ka ng maganda, nag-exercise ka para ikaw ay pumayat, para ikaw ay gumanda. Subalit ang spiritual mo ng buhay ay hindi maganda at mabuti. Amen? Ang kailangan natin gawin, unahin natin ang spiritual nating buhay, sapagkat ang spiritual nating buhay ang magiging daan upang makasama natin ang Panginoon doon sa langit. Amen? Sasabihin mo, Panginoon, ba't mo ako iniwan? Sexy ako! O, kahit ka sexy, hindi ka kukunin ng Lord kung hindi ka nanampalataya sa Kanya.
Kung wala ka sa Panginoon, hindi ka isasama ng Lord doon sa langit. Amen? Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen! Napakabuti ang ating Panginoon. Amen! Some of us really have poor spiritual habits. Pero huwag kayo manangan doon na purong spiritual habits nyo. Mahina ako sa Panginoon. Mahina ako eh. Mahina akong Kristiyano. No. You can make it healthy. Pwede mo gawin malusog ang ating spiritual na buhay eh. Sa pamagitan ng ano? Pagdalo! Hindi lang pagdalo, dumating ang maaga! Upang dumalo! Diba? Eh sasabihin mo, Pastora, ako'y dumadalo! Anong oras? Tapos na po. Hindi ka lalago. Diba? So kailangan, para maging masiglang yung buhay spiritual, dumulong ka linggo-linggo at every meeting ng church. Amen. Makinig kang mabuti ng salita ng Diyos, huwag kang tutulog-tulog. Matuto kang manalangin. Di po ba? Magbasa ka ng banal na salita ng Panginoon. At lumakad ka araw-araw ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? And these are the tools by which we change and get dressed with the character of Christ. At ito pa mga gamit upang tayo ay mabago at mabihisa ng katangian ng ating Panginoong Hesus. Kaya po mga kapatid, sa darating pong taon, meron po tayong less than 1 month pa, no? Upang mag-prepare. Kailangan po natin makagawa at magkaroon ng mga pagbabago upang makalakad tayo araw-araw kasama si Kristo. At ang pinakamahalaga po natin ay bigyan natin ng laya ang Diyos upang tayo ay paguhin. Amen po ba? At tayo mga Kristiyano, huwag na rin natin hintay ng bagong taon. Ngayon na, this is the day of salvation. Amen? Kaya po ngayon na, pabago na tayo sa Panginoon. Sasabihin ng hintayin ko muna yung pagbabago ng Panginoon. Binabago ko na nga natutulog ka kasi, kaya hindi mo narinig. Di po ba? Panahon na upang tayo po ay gumising na. Panahon na para tayo magpalinis na sa Panginoon. Panahon na para tayo magbihis o bihisan tayo ng Lord ng pagkamatuwid niya. Amen? Kaya nga po, as a conclusion mga kapatid, hindi natin kailangan ng maganda at mabuting mga bagay. Subalit ang kailangan natin ay maging bago at maging mabuting tao. Ito po ay mangyayari lamang kay Kristo. Alam po natin na good works cannot save us. Di ba? Amen. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 9. No? Ang mabubuting gawa ay hindi makapagliligtas sa atin. No? Hindi ito makapagliligtas. Kundi yung gawa kasama si Kristo. Sapagkat ang mabubuting gawa, ito po'y bunga ng ating kaligtasan. Bunga lang po ang ating mabubuting gawa. Subalit hindi dahil sa mabubuting gawa tayo maliligtas, no? Amen? Baka sabi mo, mayaman ako, magbibigay ako sa life-changing ministry. Kaya si Pastor Pearl, sa kakamali ako lagi eh. Sabi ko, life-changing ministry. Sasabihin ni Sister Vicky, ay, mayaman ako, magbibigay ako ng isang ma'am sa church na ito para ako maligtas. Amen? Amen. No, amen? Walang yaman na pwedeng magligtas sa sarili mo. Baka may yamang daling ka doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, pero walang yamang makapagliligtas. Amen? Yamang kasama si Kristo ang kailangan natin sa buhay. At ako'y naniniwala, lahat tayo mayaman eh. Bakit? Sapagkat ang Ama natin ang siyang may likha ng lahat ng bagay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! At tandaan po natin, kapatid kaibigan, ang kaligasan, hinuhubog tayo. Hinuhubog lang po tayo ng kaligasan. No? Ang edukasyon naman, tinuturo lang tayo, kaya tayo natututo lang sa edukasyon. Ba't sinisira tayo ng kasalanan? No? Sinisira tayo ng kasalanan. Subalit, binabago tayo ni Kristo. Amen? Kaya nga po mga kapatid, piliin natin si Kristo upang maging mabuti tayo, hindi lamang sa darating na bagong taon, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah!